Yan na po yung canopy natin. Ayan. Ayan. Frame din yung stainless din yung frame. Tapos railing sa baba. Kapiraso. Ayan. Ito na pala yung pang-apat na araw namin dito sa Caloocan. So ayan, kung makikita natin, binubungan na po natin ng polycarbonate yung ating maliit na canopy. So paglagay pala natin dito mga kabakal, gumawa lang po tayo ng tatlong angle na naka-bolt dyan sa kahoy. Dahil kahoy nga po yung kinakapitan natin. Diniretso ko na rin yung pinakadulong baluster dito sa railing natin para maging tukod niya. Para kahit paano naman tumitibay din yung dulo natin, yung isang side na to. Kasi yung sa side na yon, yung kabilang dulo na yon, yung inakyatan ko dyan sa hagdanan na yan, meron din yung angle dyan na nakasalo sa frame natin. So kanina tanghali natapos na nila yung railing na i-finish. So ito na yung ginagawa natin. Cut screw lang din tong natin, polycarbonate natin. Medyo makunat nga lang butasin yung stainless dahil hindi kaya ng thick screw. Kaya ang ginawa natin, kumuha tayo ng isa pang barena. So binutasan natin ng 1/8 na butas para lang makabaon yung thick screw na gamit natin. So di uno lang naman ang thick screw na ginamit natin dito dahil 2x2 yung frame natin. So iniwasan natin na wag tumagos sa kabila para di magkaroon ng bukol yung stainless natin, para pagka tingnan natin sa ilalim, so maganda pa rin siya tignan. Siguro mamaya tapos na namin to at diretso pull out na rin. Inabot din tayo ng 4 na araw dito sa mga ginagawa natin dito. Yan po yung update natin sa ginagawa natin dito sa Caloocan. Pasensya na nga pala kayo at sobrang late na ang upload na to. Dahil nga maraming nagtatanong sa atin kung magkano nga ba ang presyohan sa mga ganitong ginagawa natin. So kung mapanood nyo yung video natin mula umpisa hanggang dun sa mga railing na yon, so ganun lang yung mga design na ginagawa natin hanggang sa itong ginagawa nating pinaka-terrace dya at yung maliit na canopy. So magkano nga ba ang presyohan sa mga ganitong ginagawa? Sa mga ganitong project naman, titingnan din natin kung ano yung mga design niya. So yun ang pinaka-importante una po sa lahat. So tanungin natin yung si client kung anong design ang gusto niya. So kung mapapansin nyo dito, yung design na ginawa natin sa railing niya, sa railing niya at sa itong canopy, napakasimple lang naman ng design. So ang presyohan ko kasi dito, pag labor material, 6,800 per linear meter yon mga kabakal. So ibig sabihin, sa per linear meter, yung railing po kasi natin, lalo na sa mga stair railing natin, yung standard po kasi na sukat ng height nun is 900 lang. So ang susukatin lang natin doon, yung haba ng railing. So halimbawa, nasa 3 meters lang po ang railing. Yung 3 meters na yun, ita-times lang po natin sa 6,800. So kung magkano yung kalabasan nun, yun po yung singil natin sa labor material. So pagdating naman dito sa terrace railing, ang standard po kasi sa mga ganito is 1 meter lang. So pasok pa rin po ito sa linear meter kung tawagin. So ibig sabihin, susukatin lang din po natin yung haba nito at kung magkano yung kinalabasan, yun lang po yung labor materials natin. Pero pagdating dito sa canopy naman natin, dahil hindi na nga po siya pasok sa 1 meter, so ang sukat po kasi ng canopy natin na to is nasa 3,400 mm. Mahigit 3 meters siya at yung lapad niya 1,220 or 4 feet. So ibig sabihin, ang singilan po natin dito is per square meter na po ang singilan natin. So 3,400 times 1,200 mm. So ita-times natin yan kung ano yung lumabas doon. So yun po yung square meter. Ita-times po natin yun sa 6,800. Yan. So kung ito-total natin lahat tong ginagawa natin dito, so pumapatak siya ng 80,000. Lahat na yun kung labor materials tayo. Kaya lang sa ginagawa namin dito, hindi po nasunod yun. Dahil nga po nakiusap sa atin yung may-ari o yung nagpagawa na kung po pwede daw po sana, i-labor lang tayo. Siya na po bahala bumili ng mga materials, lahat ng consumables, o lahat ng mga gagamitin natin para dito. Magkano nga ba ang presyo natin kung sa mga ganitong simpleng trabaho lang at labor lang ang sa atin? Ang presyohan ko naman po dito ay nasa 2,000 lang per linear or square meter. Tutotal lang po natin lahat kung ilang square meter or linear meter. Ang lumabas doon, ita-times natin sa 2,000. Yan po yung mga presyohan ko sa mga ganitong trabaho. Ang presyohan ko na to, hindi ko sinasabing gayahin nyo. Ginagawa ko lang to, sinishare ko lang sa inyo para magkaroon din kayo ng idea, lalo-lalo na sa mga nagtatanong, yung mga baguhan nating kabakal na gustong gumawa ng mga ganitong klaseng trabaho. At sana nagustuhan nyo tong video na to at sana nagkaroon kayo ng idea o may natutunan kayo sa mga ganitong video natin. So ito, nagsisilan tayong kasama ko, si Psycho, at yan na lang po ang tatapusin namin at maya-maya i-pull out na rin po kami. Maraming salamat nga pala sa mga lahat ng kabakal natin patuloy na sumasubaybay sa Coran Works. At syempre bago natin iwanan yung area natin, maglinis muna dahil dumating tayo ditong malinis. Kailangan malinis din nating iwanan. Pull out na tayo guys, yan. Ayan yung mga gamit natin. Tapos na tayo dito. Abang-abang muna tayo ulit sa mga next na project natin. Ayan si Mang Hator bago umalis. Linis muna. Kasi dumating tayo ditong malinis, dapat malinis din nating iwan.